So, dadalhin lang natin tong mga bags sa loob ng sasakyan kasi anytime na mamalengke, meron tayong gagamitin. Usually, ay nilalagay ko lang sila dito sa gilid dyan para anytime na lumabas tayo kahit na mamalengke tayo ng biglaan or kailangan natin ng bag ay nandyan, ano, parang disposable or parang investment na rin yan, kumbaga, no? Well, speaking of investment, ano, gusto ko yung linya ng kanta ni Jose Marichan na count your blessings instead of sheep, no? Hindi Christmas ang pag-uusapan natin ngayon pero related pa rin sa Christmas kasi dahil sa kanta na binanggit na natin ay may relasyon nga ito doon sa pag-uusapan natin, ano. Count your blessings. So yun nga, count your blessings instead of sheep. Yung pag-uusapan natin ngayon ay hindi na bago sa kamulatan ninyo, nating lahat bilang mga Filipino na ang pag-invest sa kapwa-tao ay isang napakahalagang aspeto ng buhay ng isang tao, di po ba? Kahit na saan ka makarating, kahit na saan ka pumaroon, you have or siguro hindi namang kinakailangan pero mas makaiinam siguro na if you can invest sa tao, no? At ang pag-uusapan nga natin ngayon ay may kinalaman sa investing, not sa supot ng bag na binanggit ko sa inyo, but to the people itself. Alam po ninyo, kwento ko lang sa inyo, bago kami umalis dito, sa tingin ko ay siguro involuntarily I invested to the people around me, no? Una-una sa family ko and then sa family ng aking may bahay, no? Sa process pa lang namin na application namin, naging madali sa amin ang lahat dahil financially wise, kung halimbawa kulangin man kami, manghihiram kami sa kamag-anak namin, wala nang maraming sabi, bigay agad, no? But we have to like parang babayaran namin agad. Siyempre, kailangan din nilang pera. And then sa mga paper application ko, sa mga tinatawag kong documentation, stamping, all in all, sa mga attorneys, sa mga attorneys na nakausap namin, mga classmates ko na nasa legal counsel o kaya naman nasa yung field na ng pagiging attorney, ay naging madali para sa amin. Instead na 10,000 halimbawa, bibigyan sa amin ng parang 3,000, 4,000 pesos, something like that. And then another thing, noong nagtuturo po ako doon sa high school sa amin, hindi ko ninais na bigyan ako ng isang despedida party, kumbaga, no? Hindi ko ninais na magkaroon ng party, kumbaga, sa pag-alis naming mag-asawa, no? Pero binigay nila sa amin at pinagkaloob nila sa amin ng walang pag-aalinlangan. Binigyan kami ng napakagarbong despedida party at sa resort pa ginanap. Wala kaming binayaran, wala kaming, kumbaga, ang sinare lang ata namin parang 2 kilong pansit and then chicken, something like that. And the rest, yung venue, yung bayad sa resort, sa ilang kubo ng resort. At hindi lang basta resort, kundi talagang paid resort, kumbaga. And then yung pagkain, drinks and everything, party, videoke, lahat-lahat na. Siyempre, despedida yon at mga guro ang mga kasama ko during that time, ano. Siyempre, mga guro ang mga kasama ko, mahilig tayong mag-party din sa after ng napakahabang panahon. Then, siyempre, na gusto natin na mag-unwind din, kumbaga, no. So, ibig sabihin, dumating sa punto na wala nga kaming ibinigay na kahit ano doon sa, may binigay pero minimal lang. To cut the very long story short, nagkaroon ng despedida party ng very minimal yung binigay namin at kumbaga 95% ay galing sa school. The same is true sa pinanggaling ko other job, and then ganun din sa aking may bahay, sa paghahanda na namin papunta dito sa Canada. Wala, hindi kami nahirapan, thankfully, dahil we invested in people. Yun po ang ibig kong sabihin. That if you invested in people, babalik at babalik ito sa iyo. Alam po ninyo yung concept na yan sapagkat alam ko ginagawa rin ninyo yan at alam ko na mahalaga din sa inyo yung usapin na ito sa buhay ninyo sa kasalukuyan na kayo ay nanonood ng ating vlog, ano? Kasi hindi matatawaran, kumbaga, yung pakikipagkapwa-tao mo sa iyong kapwa dahil darating ang panahon na sabi nga natin, no man is an island and no one
is an island. No? Yung kumbaga parang gino-joke natin, ano? No man is an island, no one is an island. Parang ganon. No? Wala nag-iisang isang tao lang dito sa daigdig. Kailangan natin ang kapwa natin. So we invested in people. Now, ganun din po ang ginagawa namin dito sa Canada. We invested in our relationship, in the people around us. Kung halimbawa, mga simpleng pagtulong, mga simpleng gift. Ano? For instance, sa aking trabaho, I invested hindi naman sa pananalapi, kundi sa pagkapatao. Halimbawa, yung mga katrabaho ko sa YMCA, yung simpleng pag-praise mo sa kanila o yung simpleng pagbibigay mo ng kumbaga positive words, kind words. Halimbawa, yung isang katrabaho ko doon, yung nanay niya ay may dumadaan sa sakit, karamdaman, cancer. At sabi ko, every morning, kinukumusta ko lang yung nanay niya at binibigyan lang ng positive words and encouragement every day. At nakikinig sa mga kwento niya. At syempre, magbibigay ka rin kahit papano ng konting mga makapag-i-inspire na mabuhay o kaya naman ipagpatuloy yung laban ng kanyang nanay. So araw-araw yon na ginawa ng Diyos sa buhay namin na magkatrabaho ay talagang binigay naman ng Diyos yung katalinuhan at karunungan na makapag-share. And another one ay yung isang katrabaho ko naman na nangailangan lang ng ikakabit lang yung television nila sa wall and then ayusin lang. So pinuntahan namin yun ng pinsan ko and then tinulungan lang namin siya, saglit lang. Binigyan pa kami ng parang 50 pesos, so pinamerienda namin yon. And then another one ay nakinig kami doon sa kwento naman ng isang katrabaho ko rin na medyo nagkakaroon ng problema sa kanyang schedule, something like that, and nagsuggest lang tayo ng mga ilang mga bagay na pwede niyang gawin na makatutulong sa kanya, something like that. And lots, and including yung asawa ko naman ay dahil sa hindi naman mareklamo yung asawa ko sa trabaho and then go lang ng go din sa trabaho, she received also lots of gifts. Ngayon nga na may anak na kami at dito naman binuhos ng mga taong nakapalibot sa amin yung gift naman nila, no? Ito na yung sinasabi nating we're counting our blessings na, no? So nag-invest kami sa tao, bumalik sa amin. So ito na yung mga gift namin, for instance, yung crib, yung mga laruan, damit, and so on, so forth, mga gamit, mga diapers and everything. Hindi namin mabilang. Kung tutuusin po, haabot kami ng $5,000 dyan pa lamang sa mga gamit na nakikita nyo ngayon, no? But thankfully, sabi nga natin, ay nag-invest tayo sa tao, no? At nagbigay sila ng mga regalo para sa aming baby, para sa amin, para mas maging madali yung transitioning namin doon sa pagkakaroon ng baby namin dito sa bahay. What I want to talk to you is that kahit na dito sa Canada, importante pa rin yung magkaroon tayo ng tinatawag nating investment sa tao. No? Hindi lang sa pera, hindi lang doon sa trabaho, kundi doon sa aspeto ng social life natin. It is very important kasi halimbawa darating ka dito na wala kang kamag-anak o wala kang kaibigan. So mag-invest ka sa mga taong marahil sa mag-i-widen mo yung web mo, yung friendship mo o kaya naman doon sa trabaho mo, pwede siguro na sa workplace mo na mangyari yun, ano? At mag-invest ka rin sa kanila, no? Hindi masama na makapagkaibigan sa mga kanigan, sa mga ibang lahi, not only to the Filipinos. Of course, sa mga Filipinos sa makikilala mo, mag-invest ka rin sa kanila. Actually, marami tayong mga Filipino friends dito na talagang nung nalaman nila na magkakaanak na kami o kaya naman buntis na yung misis ko, ang sabi nila, I will give you this. And then, dumating yung araw, datingan na lang yung mga blessings sa amin. Dumating na lang sa pintuan namin yung mga blessing. O, natanggap mo na ba ganito, natanggap mo na ba ganito, something like that. So, napakaganda na aspeto ng isang buhay, ano? So, hindi lang totoo dyan sa Pilipinas yung mag-i-invest ka sa tao, no? Kahit sa ibang bansa, kahit sa ibang lugar, kahit nasan ka, invest in people. That's one thing I learned dito sa buhay namin na kahit na nandito na kami sa Canada, we invested in people pa rin. At hindi lang kumbaga sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan, kundi sa community na ginagalawan mo, mag-invest ka rin sa kanila kasi darating yung panahon na mangailangan ka and then that time naman na darating at bubuhos naman ang biyaya sa iyo. No? Sa workplace ko, wala talaga akong masabi. Sa workplace ng asawa ko, wala akong masabi. Halimbawa, sabi ko nga sa scheduling namin,
Ang dami kong absences pero lahat po yun ay bayad. Ang dami kong mga loopholes doon sa mga schedule dahil sabi nila one week or 2 weeks bago magpa-off. Pero ang sabi ko doon sa aking manager, sa aking director na hindi ko alam kasi yung mga susunod na schedule namin baka pwedeng bukas or what. Ang sabi lang niya, okay, that's totally fine. Accommodation pa rin yun. Pero mag-invest ka pa rin sa mga tao doon sa workplace mo. Sa manager mo, sa supervisor mo, at sa mga co-workers mo, no? At sa mga tao nakapalibot sa iyo. Ang endpoint ng ating pag-uusap, pagdating niyo po dito sa Canada, nagpaplano kayong mapunta dito sa Canada, don't worry. Kasi kung marunong ka na makipagkapwa-tao, marunong din yung kapwa mo tao na makipagkapwa sa iyo. Totoo po yun. At naniniwala po ako na darating yung panahon na kayo rin po ay makaka-receive ng gift dahil sa investment ninyo sa tao. I hope that this made you inspire na ipagpatuloy yung pangarap ninyo na kahit saan bansa kayo mapunta, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Middle East, America, Europe, kahit saan po kayo mapunta, I'm advising you na alam niyo naman na po ito, no? Na mag-invest sa tao, sa pakikipagkapwa-tao at darating ang panahon na yung investment ninyo ay babalik din po sa inyo. Yung tinatawag nating ROI or the return of your investment. Dito, sa pakikipagkapwa-tao nga lang po. So we receive a lot, lots of gift. Substantial money po ang na-save namin because of this aspect of our life. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.